Parang aso't pusang nakipaghabulan ang grupong ito ng mga rescuer. Walang hiya! Ang kanilang target, hulihin ang mga asong gala sa isang isla sa probinsya ng Rizal. Ay, ang dami pang tumatahol dun, ma'am! Asukal na, tsaka matataas pa yung damo. Mabilis na magtakot. Kahit nangangayayat na ang karamihan sa mga aso, may lakas pa rin ang mga itong takasan ang mga nanghuhuli sa kanila. Okay na. Dahil pahirapan ang paghuli sa asong ito, ginamitan na siya ng dog net o lambat. Okay, go. Ingat, ingat. Ito ay tawag humane net para hindi maputol yung nguso ng aso. Sa islang ito, tinatayang may 40 mga aso. Gayong wala namang nakatira ritong tao. Kaya ang tanong, paano napunta ang mga aso dito? Sa islang tila nasa gitna ng kawalan. Sa puso ng Laguna Lake, matatagpuan ang itinuturing na pinakamalaking lake island sa Pilipinas, ang Talim Island sa probinsya ng Rizal. 40,000 na mga residente ang kasalukuyan ditong nakatira. Sa palibot ng Talim Island, merong mga maliliit na mga isla. Walang nakatira sa ilan sa mga ito. Kaya laking gulat ng mag-asawang Lyndon at Kay nung nadiskubre nila na sa mga islang ito may mga aso. Pwede balat. May pwede. Tinatangay nila yung bulok na isda. Yun ang kanilang pinag-aagawan, nag-aaway-away pa yung tatlong aso. Yung iba, namamatay sa gutom. Ang payat na butot balat talaga. Sa kung tawagin nila, pulo ni Don Silverio, 8 mga aso raw ang una nilang nakita. Hanggang napadpad naman sila sa Pulong Malaki kung saan mas marami pang aso na naroon. Tansya ko po mga nasa 40 pataas po yung asikan. Nakakawa naman. Hinala ni na Lyndon at Kay. Hindi lang basta-basta napadpad sa mga isla ang mga aso. Sadyang iniwan, inabandona. Hindi na ako nagtaka kasi alam ko talaga, dinadala sila ng mga taong ayaw mo sa alagang aso. Maaaring tinatapol ka nun. Narito po tayo sa Binangonan sa Rizal at magtutungo ho tayo dun sa isla ng Talim sa gitna po ng Laguna Lake para tignan yung kalagayan ng mga asong basta na lang inaabandona o iniiwan sa isla. Itong Talim Island, ito yung islang parang napakalayo pero actually malapit lang. Nakakalungkot lang kasi may mga parte yung isla na ginawang tapunan ng mga aso na ayaw na o hindi na nila kayang alagaan. Matapos ang 2 oras na biyahe mula sa Binangonan, narating na ho natin itong Pulong Malaki. Salamat sa inyo, ha? Thank you, napakabubuti nyo naman. Nakilala ko ang mag-asawang sina Lyndon at Kay, mga residente ng Talim Island. Nako! Guys! Minsan hintayin nyo kami! Baba kami dyan! Adyaw! Napanood ko yung pinost mo. Nasaan yung nakita ko na lumalangoy? Ito po, isa. Marami po diyang lumalangoy. Parang sobrang gutom, no? Salamat, ha? Salamat na merong mga katulad nyo. Ang lupit ng tao, no? Kung nagagawa nila ito? Hulyo ng nakaraang taon, nung nadiskubre nila ang 8 mga aso sa pulo ni Don Silverio.
Kwento nyo nga, paano nagsimula ito? Pumalawat pa po kami dalawa. Pagdaan po namin sa pulo, nagsalubungan po yung maraming aso, payat na payat. Parang gutom na gutom po. balat. Kamusta naman yung mga aso? Puro payat na payat, burot-pulat. Minsan po may nakikita kami patay na lang na aso. Namamatay na lang sa gutom. Yung mga buto-buto po nasa, nakikita na lang namin sa Kaya, tuwan-tuwa. Ayan, doon po nagsimula na kami ipakain ng aso po. Dinadalhan nyo na ng pagkain dito sa pulo. Minsan po nagluluto kami dito sa pulo mismo. Anong kinakain nila? Naglulugaw po ako ng kanin po, tapos ninaluan ko po ng isda. Maya-maya pa, hindi na nga makapag-antay yung mga aso, kaya naman naghain na nga si Buyo. Pinapakain mo sila araw-araw. Minsan po, sobrang lakas po talaga hindi ako nakakapalaw. Nakukonsensya naman po kung hindi makainin, kaya hindi ko dadalan po na makakinabukasan po, umaga. Maririnig po sila, nag-aalulungan po. Minsan narinig, pagkakalma po yung panahon, narinig po sa isang barangay namin na may umalulong yung mga aso dito. Naghahanap po sila ng pagkain nun. O nagutom na si gabi. Parang tao, masakit ang tiyan. Siguro ganun pakaramdam ng mga aso. Grabe naman yan, Daoming Su. Anong mukha yan? Ang una pong pinangalan namin si Daoming Su, daming sugat. Si Beauty, parang may eyeliner. Si Whitey, dahil puti. Si Mael, kaya Mael, ayos siya lumapit sa amin, may lap. Tapos yung si Bunso naman, siya yung pinakamaliit. Kalaunan, ivlinag ni Kay ang kondisyon ng mga aso. Dahil bantagal na nga rin nila dito sa pulot, wala nga nagpapaligo sa kanila mga mare at pare, kaya naman pinaliguan na nga rin sila ni Buyo. Para po makatulong rin po sa kanila, para mas marami pong makakita sa kanila at makaalam po ng kalagayan po nila dito sa isla. Dati, nung hindi to nakapost, Wala po. kayo lang Kami lang po nagpapakain. So nakatulong yung pag-content mo sa Tulong po kanila. talaga, ma. Kasi po simula po na nag-content po kami, may mga nagbibigay na magpapadala na po ng mga dog food. Maya-maya pa nagsitulugan na nga sila na para bang fresh na fresh nga ang kanilang mga katawan. Kaso, alam mo naman sa social media, di ba, minsan sasabihin deliberately o talagang sinadya mong mag-content. Po, dami po talagang basher mo. Gusto ko po talaga silang ma-rescue po dito. Minsan po ang asawa ko nagpapakain po siya kahit walang camera Yun po ba yung content? Hanggang sinagip ang mga ito ng local government unit ng Binangonan. Kaya nabigla kami nung kinuha. Nagulat siya. Kahit nga alam namin na mapapabuti nga sila kung saan nga sila dadalhin, ay alam nyo naman mga mare na napamahal na nga yung mga aso sa amin ni Bu. So, isang iglap na wala po sila sa amin. Ang mga aso sa pulo ni Don Silverio dinala sa isang shelter sa Laguna. Hanggang nadiskubre nila ang isa pang isla na ginawa ring tapunan ng mga aso. Ang Pulong Malaki kung saan naroon ang tinatayang 40 mga aso. Pinatangay nila yung bulok na isla. Yun ang kanilang pinag-aagawan, nag-aaway-aaway pa yung tabi nila. Hintayin nyo kami! Baba kami dyan! Kaya kung naglalangoy yung mga aso, para una na sila makakain. Paano pa makakapaglagay si Buyok ng pagkain doon sa taas? Ang mga aso sa Pulong Malaki pinakain ng mag-asawa, bagamat hindi raw ito naging madali. Kung pwede nga lang pong ampunin ko silang lahat, inampun ko na po Kaso nga lang wala po kaming pwesto dito sa bahay. Kahit po may mga nagdo-donate po sa amin, hindi pa rin po yun sapat. Sir, ito po yung aking sinaing na bigas na ilang umaga. Nabusan kasi kami ng bigas sa kaya itong bigas namin yung niloto namin. Haluan na lang po natin ng dog tooth para magkaroon ng lasa yung bigas. Yung ibang aso, nagsasalubungan na agad, gutom na gutom. Eto, sumampa na nga yung isa, bagong anak. Ito, gutom na gutom, Kung sa pulo ni Don Silverio na pangalanan pa ni Lyndon at Kay ang 8 aso, sa Pulong Malaki, ang pinaka-alpha male o pinuno na lang ng mga aso ang nabigyan nila ng pangalan, si Pinuno. Eto si Pinuno. Siya yung pinaka-astig dito. Siga. Nangaaway siya. Ayaw may kasali sa pagkain. Yung biyanan ko po, lagi po sinasabi na lagi po daw kami walang bigas. Napakain po namin sa mga aso yung bigas po na. Ba't nyo ginagawa ito? Nakakaawa po yung mga aso rito. Paano kaya ba sila dumami dito? Iyan po siguro naging ng mga tao dito na pag medyo marami na sugat yung aso, matanda na o babae yung aso, tinatapon na lang po dito sa
pulo. Ayaw nila ng babaeng aso kasi manganganak pa. Kaso, manganganak din uli sila dito pagka may lalaki rin na, natapon dito, di ba? Dumadami rin po sila dito. Mas kawa po yung nagiging sitwasyon ng mga aso dito. Wala naman pong kapakain. Matira matibay. Pero sino ang nagawang magtapon ng mga aso sa mga isla ng Talim? Nakilala ng aming team si Ricky. Hindi niya tunay na pangalan. Inamin niya, isa siya sa mga nang iwan dito ng alaga niyang aso. Dati aso ko 10 may git. Ilan na 6 na lang. Una tuling tapon ko yung 3 months lang. 2 inahin at 2 anak. Ibarahid din naman katabon yan. Ginaya ko na rin. Kaya ako tinatapon, gawa ng kahirapan na rin ng buhay. Malakas kumain yan mga aso. Ilan yung anak kong 6 yan. Punahin ko muna ang mga pamilya ko bago sila. Wala mga turok yan. Pag nakakagit yan, purisyo ko yan. Wala na nga may pakain sa pamilya ko kagasos pa ako dyan. Sa bayan ka pa magpapakapon. Dito naman wala rito ng ganun. Kaya dumadami. Naaawa rin ako. Siyempre pa sa lumaki yan, yung mga aso yan. Wala na akong magawa. Paglabag sa batas o ang Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998 ang pag-abandona sa mga alagang aso. Pati na sa Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Pag ang ating pong pet or ang hayop ay namatay because of cruelty, maltreatment, or neglect inflicted, ang person liable can be fined for up to 100,000 pesos and or imprisonment of up to 2 years. Pag hindi naman namatay, no, but it's not able to survive on its own, pwede naman siyang maparusahan ng fine up to 50,000 pesos and or imprisonment of up to 1 year and 6 months. Alam naman daw ng LGU ng Binangonan na may mga islang ginawang tapunan ng mga aso sa kanilang lugar. Hindi rin naman daw sila nagkulang sa paalala sa mga residente. Dito sa mga isla-isla rito, anong practice nila? Medyo malayo po kasi yung island po talaga sa amin, sa mainland po. So ang ginagawa po ng iba, imbis na i-turn over po sa amin, yung mga di na po kayang alagaan na aso, tinatapon na lang po dito. Tapos kami naman po, i-rescue na lang po namin dito. Sinabihan na rin po namin yung barangay, kasi yung ibang barangay naman po dito sa Talim Island ay nag-turn over po sa amin. So, Pero, di ba, syempre, we can only do so much. Kung tapon ng tapon dito ng aso o dito dinadala yung mga ayaw nilang aso, hindi matitigil to. Kinausap na rin po namin yung mga barangay po na malapit po dito sa pulo. Ang sabi po namin na sabihan po yung mga residente po na wag na pong magtatapon dito kasi paulit-ulit lang din po yung mangyayari. Anong gagawin ng LGU ng Binangonan? Nagre-rescue na po tayo. Nagsimula po tayo last year, dun po sa kabilang pulo. Tapos ngayon naman po ay dito po sa malaking pulo. Ito-turn over po natin sila sa shelter po which is yung Animal Biyaya Foundation po. Ang grupong tutulong sa pag-rescue sa mga aso, ang Biyaya Animal Care Foundation na pinamumunuan ni Rina Ortiz. Bakit nyo ginagawa ito? I guess it's my thing. I think lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng isang talent, isang calling, purpose. Malit pa ako, I was already rescuing, pero finormalize ko lang during COVID time. Nitong Miyerkules, ikinasa ng grupo ni Rina ang rescue operations sa Pulong Malaki. Magbibigay po tayo ng pagkain. Manong can hold some of them and gently put them inside the carrier. Pero yung iba is baka kailangan ilambat or i-leash kasi pwedeng makagat yung mga tao. Ang mga asong maamo na ang naisakay pa ni Lindon sa kanyang bangka bago dinala sa mas malaking bangka na magdadala sa kanila sa dog shelter ng Biyaya. Sila dyan, 5? Ingat-ingat. Dahil mailap ang ilan sa mga aso, lalo na ang mga tuta, hinanap pa sila ni Rina. Kinuha po namin yung mama dog, pinapakain po namin at saka kahanapin niya yung mga anak niya para mapakain niya. She will lead us to her puppies, we're hoping. Please nahanap natin. Oh my God, sir. Hi, Miss Reese! Miss Reese is so small, look!
baby! Di abot? Hi, baby! Oh my God. Three. Oh my God. Wow, so beautiful. Sige, tingnan ko po. Oh my God. Hello! With the help of Mama Dog, she led us to her puppies and they quickly hid underneath that rock. We thought originally 4, pero 5. Mission accomplished. 4 na oras ang inabot ng rescue operation. Sa huli, 22 na mga aso at 1 pusa ang nasagip. Successful. Nakakuha kami ng 14 adults, 3 juniors, and 5 puppies. Yun nga lang, hindi kasama sa mga na-rescue sa Pulong Malaki si Pinuno. Ang problema is masyadong mataas ang talahib. Mahirap mag-execute ng aming rescue. So babalik po kami bukas para masimot namin lahat ng mga aso dito. Bago tuluyang mawalay kina Lyndon at Kay ang mga aso ng Pulong Malaki na maalam sila. Mamahal na sila sa akin. Parang ayaw ko lang ibigay. Malungkot po, nawawalay na po sila sa akin. Mas mapapabuti po sila dun kesa po dito sa pulo. Mahirap talaga magmahal kasi inalaga nyo at minahal nyo. Pero yung maganda, yung mahal nyo is mas malaki para sa kanila, hindi lang sa emosyon nyo. Pakabait kayo sa pumunta nyo. Paalam mga doggies. Bye-bye. Ang mga na-rescueng aso mula sa Pulong Malaki ng Talim Island, dinala muna sa isang animal hospital para sumailalim sa check-up. I-screen natin sila for mga viral diseases like yung canine distemper and canine parvovirus. Kinukunan din natin sila ng blood sample para malaman natin kung may iba pa silang problema like mga infection sa katawan. Sa may mga infectious diseases, we will enter yung ating infectious ward kung saan sila mag-undergo ng series of treatment para sila ay gumaling. Kung sila ay fit na or sila ay healthy, so maaari natin silang kapunin before natin silang i-transfer doon sa ating shelter. Pagkatapos ng kanilang check-up, dito dadalhin ang mga na-rescueng aso, ang Biyaya Animal Sanctuary sa Alfonso, Cavite. You have space for the dogs? We have a 2.4 hectare property in Alfonso, Cavite. Meron kaming currently 1,500 dogs and a couple hundred cats. Bagamat parang napakasimple ng problemang ito, hindi simpleng problema ang dumaraming stray animals sa Pilipinas. Katulad ng mga abandonado o itinapong aso sa Talim Island. Nung nalaman niyo po itong sitwasyon dito sa Pulong Malaki, ano hong sabi niyo? Na there are 30 to 40 abandoned dogs. Yung pinaka-problema is yung tao, hindi yung hayop. Inosente sila. Tinatayang nasa 13 million ang bilang ng stray animals sa Pilipinas sa huling pagtatala ng PAWS o ng Philippine Animal Welfare Society. Kaya hindi ito simpleng problema bukod sa hindi makatao ang pagtapon o pag-abandona ng mga alagang aso at pusa. Kapag hindi inalagaan ang mga ito, pwedeng mauwi sa lalo pang pagkalat ng rabies. Kaya dapat magtulungan ang mga pet owner, mga animal advocates o activists katulad ng grupo ni Narina at ng gobyerno. Actually, tungkulin po nila yon dapat, pero for whatever reasons, hindi nagagawa. I think about 90% of LGUs do not have a veterinarian. By the law, first-class municipalities must have. Pero there are a lack of veterinarians, tapos mahal din yung sahod nila. Many first-class municipalities are unable to fulfill even the vaccination. We should question the means in which we catch and euthanize all the time. But it seems that there are 30,000 euthanasias a month. Because of rabies po? No, because sinuhuli nila. Yung cost-benefit analysis nila, you can euthanize them pag walang mag-claim. So pinapatay ho yung mga aso? Yes. And the government is doing it? Yes po.
That's the LGU mandate po. Pursue 1 to RA 8485 and the Anti-Rabies Act of 2007 for any animal that has been impounded, and if walang nag-claim or nag-adopt within 72 hours at least, acceptable ang euthanize sila. Pag na-overcrowd sila or dumami, yung quality of life ng mga hayop na nandun sa pounds would also be affected. Kukonti yung nag-a-adopt kasi ang mga tao, mas gusto nila yung mga pedigreed animals. Padami ng padami yung mga strays. Aren't you gonna question your so-called solution? That's why when I presented that in Congress, I said, we have to change this. You can't use the same solution, supposedly, and think you're gonna have a different result. A humane way of doing it, which we did in Cebu, kinuhuli, kinakapon, at binabalik. So what we've done is nationwide, Pagudpud all the way down to Zamboanga, we've done kapon. So naka 170,000 kapons in 3 years. Yung mga strays natin, pag natanggalan na natin sila ng uterus, ng testicles, hindi na sila mag-roam around. Less na yung babakunahan natin ng rabies. Ang benefit naman nun sa tao, is, syempre, yung transmission pa rin ng rabies. Baka dapat yung LGU mag-ano rin ng kapon, magpa-neuter o spay na libre sa mga tao. Nasa plano na po yan ng LGU. Magkakaroon din po tayo ng animal shelter po sa atin po sa LGU po mismo. So bali po yung mga marerescue po namin, sa amin na po alagaan. At then tsaka yun po yung ipapaadapt. Samantala, nitong Webes, bumalik ang grupo ni Rina sa Pulong Malaki para subukang kunin si Pinuno at ang iba pa. Ang mga rescuer naglagay ng mga trap. Lalagyan po namin ng pagkain. Dito sila aapak, tapos magsasara po ito. At makalipas ang kalahating oras, nahuli si Pinuno at ang iba pa. Ito po si Pinuno, merong ehrlichia. So sa ngayon, nakapag-umpisa ang treatment sa kanya. They are showing signs naman ng recovery. Ang LGU ng Binangonan naglagay na ng karatula. Para po hindi na po maulit yung mga nangyayari po na dito po nila dinadala yung aso. Dapat po lahat po tayo nagtutulong-tulong para malutas po yung gantong klase ng problema po. Sana wala na magtapon dito. Yun nga po, ma'am. Effective din yung pagbablog minsan, naantig yung konsensya ng mga tao. Nakikita po nila na sobrang kawa po talaga yung mga aso. Salamat sa inyo, ha. Sa pagtrato natin sa mga hayop, makikita kung tayo ba'y makatao. Lalo pat sa pamamagitan nila, mga inosenteng nilalang na ibinigay sa atin ng Diyos bilang mga kasama at kaibigan. Minsan, hintayin nyo kami! Bababa kami dyan! Hari nawa, tayo'y nagiging mas mabubuting mga nilalang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.